Paano kung sabihin kong may isang tao na nagdisenyo ng lumilipad na makina bago pa naimbento ang eroplano? Isang pintor na lumikha ng pinakasikat na obra sa kasaysayan at isang siyentipikong nag-aral ng katawan ng tao. Sino nga ba si Leonardo da Vinci at paano nagsimula ang kanyang pambihirang kwento? Noong ika-15 siglo, ang Italia ay binubuo ng maraming lungsod-estado na may kanya-kanyang pinuno at kultura. Isa ito sa mga sentro ng sining, kalakalan at kaalaman sa Europa. Tinawag ang panahong ito na Renaissance. Muling sumigla ang interes sa sining, agham at pilosopiya. Sa panahong ito isinilang ang isang batang magbabago sa kasaysayan. Noong Abril 15, 1452, ipinanganak si Leonardo da Vinci sa maliit na bayan ng Vinci sa Tuscany, Italia. Ang kanyang ama ay si Ser Piero da Vinci, isang matagumpay na notaryo. Ang kanyang ina naman ay si Caterina, na pinaniniwala ang isang karaniwang babae mula sa lugar. Dahil hindi sila nagpakasal, si Leonardo ay ipinanganak bilang anak sa labas ng kasal. Ang kalagayang ito ay nagbigay sa kanya ng kalayaang tahakin ang ibang landas sa buhay. Lumaki si Leonardo sa kanayunan ng Vinci. Habang ang ibang bata ay abala sa karaniwang gawain, siya ay nahuhumaling sa kalikasan. Pinagmamasdan niya ang paglipad ng mga ibon, ang daloy ng tubig, ang hugis ng mga dahon, at maging ang galaw ng mga ulap. Hindi lamang siya tumitingin, sinusubukan niyang unawain kung bakit at paano gumagana ang mga ito. Ang walang sawang pag-uusisang ito ang magiging pundasyon ng kanyang pagiging henyo. Napansin ng kanyang pamilya na kakaiba ang kanyang kakayahan sa pagguhit. Sinisikap niyang ilarawan ng liwanag, anino, at maliliit na detalye ng kalikasan. Ang kanyang mga sketch ay nagpapakita ng pambihirang obserbasyon. Hindi pa niya alam noon na ito ang magdadala sa kanya sa kasaysayan. Habang lumalaki, malinaw na hindi magiging karaniwan ang buhay ni Leonardo. Hindi lamang siya magiging pintor, magiging isa siya sa pinakakilalang polymath sa kasaysayan, isang taong mahusay sa maraming larangan. Ngunit bago mangyari ang lahat ng iyon, kailangan muna niyang matuto mula sa isa sa pinakamahusay na guro. Sa murang edad, iniwan ni Leonardo ang kanyang tahanan upang magsanay sa isang tanyag na artista. Doon magsisimula ang paghubog sa kanyang talento at ang unang hakbang tungo sa pagiging isa sa pinakadakilang henyo. Sa susunod na episode, ang batang mahilig gumuhit. Paano hinubog si Leonardo da Vinci bilang isang alagad ng sining? May isang alamat na nagsasabing noong bata pa lamang si Leonardo, mas maganda pa raw ang kanyang mga guhit kaysa sa kanyang guro. Totoo kaya ito? At paano nagsimula ang paghubog sa isang batang magiging pinakadakilang pintor at imbentor sa kasaysayan? Pagsapit ng kanyang kabataan, dinala si Leonardo da Vinci sa lungsod ng Florence, ang sentro ng sining at kultura noong panahon ng Renaissance. Dito nagsasama-sama ang mga pintor, iskultor, arkitekto at imbentor. Para sa isang mausisang binata tulad ni Leonardo, tila isang napakalaking silid-aralan ang buong lungsod. Ngunit hindi sapat ang talento lamang. Kailangan niyang matuto mula sa pinakamahusay. Naging alagad si Leonardo ni Andrea del Verrocchio, isa sa pinakakilalang pintor at iskultor sa Florence. Sa paggawaan ni Verrocchio, hindi lang pagpipinta ang itinuturo. Natutunan ni Leonardo ang pagguhit, eskultura, paggawa ng metal, mekanika, perspektiba at disenyo. Ang bawat proyekto ay nagsilbing pagsasanay upang maging mas mahusay na artista at palaisip. Habang ang ibang apprentice ay kontento na sa pagsunod sa utos ng kanilang guro, kakaiba si Leonardo. Hindi siya tumitigil sa pagtatanong, bakit ganito ang anino? Paano gumagalaw ang kalamnan? Bakit lumilipad ang mga ibon? Paano dumadaloy ang tubig? Para sa kanya, ang sining at agham ay hindi magkalaban. Magkasama silang nagpapaliwanag sa mundo. May isang sikat na kwento tungkol sa obrang The Baptism of Christ. Ayon sa ilang sinaunang salaysay, ipinaguhit ni Verrocchio kay Leonardo ang isa sa mga anghel sa larawan. Nang matapos ito, napansin ng marami na ang anghel ni Leonardo ay tila mas buhay at mas detalyado kaysa sa ibang bahagi ng pintura. May kwento ring nagsasabing dahil dito ay halos tumigil na sa pagpipinta si Verrocchio. Gayunman, itinuturing ng maraming historiador na alamat lamang ang bahaging ito.
Ang mas tiyak ay kitang-kita sa obra ang pambihirang talento ng batang Leonardo. Habang lumilipas ang mga taon, napansin ng lahat na hindi ordinaryong pintor si Leonardo. Sa halip na matapos agad ang isang obra, inuubos niya ang oras sa pagmamasid at eksperimento. Pinag-aaralan niya ang mukha ng tao, ang galaw ng mga hayop, ang liwanag at ang kalikasan. Ang bawat guhit ay hindi lamang likhang sining, isa rin itong pag-aaral. Habang lalo pang gumagaling si Leonardo, isang obra ang unti-unting mabubuo at magiging pinakasikat na pintura sa buong mundo. Ngunit ano nga ba ang lihim sa likod ng mahiwagang ngiti ng Mona Lisa? Sa susunod na episode, ang Mona Lisa. Bakit ito ang pinakasikat na larawan sa mundo? Mahigit 500 taon na ang lumipas, ngunit milyon-milyong tao pa rin ang bumibiyahe upang makita ang isang maliit na larawan ng isang babaeng nakangiti. Ano ang mayroon sa Mona Lisa? At bakit ito ang pinakasikat na pintura sa buong mundo? Noong unang bahagi ng 1500s, nagsimulang magpinta si Leonardo da Vinci ng larawan ng isang babae na pinaniniwalaang si Lisa del Giocondo, asawa ng isang negosyante sa Florence. Ngunit may isang kakaibang nangyari. Hindi agad ipinasa ni Leonardo ang pintura sa nagpagawa nito. Sa halip, dinala niya ito sa iba't ibang lugar at patuloy na inayos sa loob ng maraming taon. Para kay Leonardo, hindi pa ito tapos. Ang unang napapansin ng karamihan ay ang mahiwagang ngiti ng Mona Lisa. Kapag tinitingnan mo ito ng diretso, tila banayad lamang ang kanyang ngiti. Ngunit kapag tumingin ka sa ibang bahagi ng larawan, para bang mas lumalalim ang kanyang ekspresyon. Hindi ito mahika. Ginamit ni Leonardo ang teknik na tinatawag na sfumato, kung saan napakalambot ng paglipat ng liwanag at anino. Dahil dito nagmumukhang buhay at pabago-bago ang ekspresyon ng mukha. Hindi lang talento sa pagpipinta ang ginamit ni Leonardo. Pinag-aralan niya ang anatomiya ng tao, ang galaw ng mga kalamnan sa mukha at ang epekto ng liwanag sa paningin. Bawat detalye, mula sa mga mata hanggang sa mga kamay, ay bunga ng maingat na pagmamasid. Ito ang dahilan kung bakit kakaiba ang dating ng Mona Lisa kumpara sa ibang mga obra noong kanyang panahon. Pagkamatay ni Leonardo noong 1519, napunta ang Mona Lisa sa koleksyon ng hari ng France. Ngunit ang pinakakilalang pangyayari ay naganap noong 1911 nang manakaw ang painting mula sa Louvre Museum. 2 taon itong nawala. Nang matagpuan muli, mas lalo pang sumikat ang Mona Lisa. Ang dating tanyag na obra ay naging pandaigdigang simbolo ng sining. Maraming kwento ang kumalat tungkol sa Mona Lisa. May nagsasabing self-portrait daw ito ni Leonardo. May iba namang naniniwalang may mga lihim na mensahe sa kanyang mga mata. Hanggang ngayon, wala pang matibay na ebidensyang nagpapatunay. Ang sigurado lamang ay ang Mona Lisa ay isa sa mga pinakamaimpluwensyang obra sa kasaysayan ng sining. Ngunit kung ang Mona Lisa ang pinakasikat niyang pintura, may isa pa siyang obra na puno ng simbolismo, misteryo at mga tanong. Sa susunod na episode, aalamin natin ang tunay na kwento sa likod ng The Last Supper, ang obra na naging sentro ng napakaraming alamat. Isa ito sa pinakasikat na larawan sa kasaysayan. Bakit ito unti-unting nasira? At totoo bang may mga lihim na mensahe itong itinago ni Leonardo da Vinci? Noong 1495, inatasan si Leonardo da Vinci na gumawa ng isang malaking mural para sa refectory o silid-kainan ng monasteryo ng Santa Maria delle Grazie. Ang paksa ay ang huling hapunan ni Jesus kasama ang kanyang 12 apostol bago siya arestuhin. Sa halip na gumuhit ng isang tahimik na eksena, pinili ni Leonardo ang sandaling sinabi ni Jesus, "Isa sa inyo ang magkakanulo sa akin." Sa isang iglap, nagbago ang ekspresyon ng bawat apostol. May nagulat, may nagalit, may nagtaka, at may natakot. Noong panahong iyon, karaniwang ipinipinta ang mga banal na eksena sa payak at formal na paraan. Ngunit iba ang ginawa ni Leonardo. Bawat tao sa larawan ay may sariling kilos at damdamin. Gumamit siya ng perspektiba upang ang lahat ng linya ay humantong sa mukha ni Jesus. Sa halip na gamitin ang tradisyonal na fresco technique, nag-eksperimento si Leonardo sa ibang uri ng pintura upang magkaroon siya ng mas maraming oras. Ngunit nagkaroon ito ng kapalit. Ilang taon lamang matapos ang mural, nagsimula na itong magbalat at masira
dahil hindi angkop ang teknik. Sa paglipas ng mga siglo, ilang beses itong ni-restore upang mapanatili ang natitirang orihinal na bahagi. Maraming teorya ang lumitaw. May nagsasabing ang taong nasa kanan ni Jesus ay hindi si John the Apostle kundi si Mary Magdalene. May iba namang naniniwalang may mga nakatagong simbolo. Sumikat pa ang mga ideyang ito dahil sa nobelang The Da Vinci Code. Ngunit ayon sa karamihan ng mga historiador, walang matibay na ebidensya na sumusuporta sa mga teoryang ito. Ang figurang madalas mapagkamalang si Mary Magdalene ay tradisyonal na kinikilalang si Juan na karaniwang inilalarawan bilang mas bata sa sining. Ang The Last Supper ay hindi lamang isang relihiyosong obra, isa rin itong halimbawa ng pambihirang kakayahan ni Leonardo sa visual storytelling. Hanggang ngayon patuloy itong pinag-aaralan ng mga artista, historiador at siyentipiko bilang isa sa pinakamahalagang obra sa kasaysayan. Ngunit para kay Leonardo, hindi sapat ang maging pintor. Siya naman ay nagdidisenyo ng mga makinang tila imposible para sa kanyang panahon. Sa susunod na episode, Episode 5, ang inventor na nauna sa kanyang panahon, ang mga makinang isinilang sa isang henyo. Mahigit 400 taon bago lumipad ang unang eroplano, may isang tao nang gumuguhit ng flying machine. Bago pa maimbento ang tangke, ang parachute at ilang makabagong makina, may mga disenyo ng inilalagay sa papel si Leonardo da Vinci. Paano niya naisip ang mga ito sa panahong halos wala pang makabagong teknolohiya? Habang kinikilala si Leonardo da Vinci bilang isa sa pinakadakilang pintor sa kasaysayan, kakaunti ang nakaalam na mas marami pa siyang iginuhit na mga makina kaysa sa mga natapos niyang pintura. Palagi siyang may dalang kuwaderno kung saan isinusulat at iginuguhit ang bawat ideyang pumapasok sa kanyang isip. Para kay Leonardo, ang mundo ay isang napakalaking palaisipan na kailangang maunawaan. Isa sa pinakamalaki niyang pangarap ay ang mapalipad ang tao. Matagal niyang pinag-aralan ang paglipad ng mga ibon at paniki. Pinagmamasdan niya kung paano gumagalaw ang kanilang mga pakpak at kung paano sila nananatili sa himpapawid. Mula rito, gumawa siya ng mga disenyo ng ornithopter, isang makinang may gumagalaw na pakpak na pinapagana sana ng lakas ng tao. Bagamat hindi ito kailanman lumipad, ipinakita nito ang lawak ng kanyang imahinasyon. Hindi lamang flying machine ang nasa kanyang mga notebook. May mga disenyo rin siya ng isang armored vehicle na kahawig ng modernong tangke, isang parachute na maaring magpabagal sa pagbagsak mula sa mataas na lugar, mga tulay na mabilis buuin at baklasin, mga crane, gear system at iba pang mekanismong ginagamit sa inhinyeriya. Marami sa mga ito ay hindi na itayo noong kanyang panahon dahil kulang pa ang teknolohiya at materyales. Hindi basta-basta nag-iimbento si Leonardo. Pinag-aaralan muna niya ang kalikasan. Para sa kanya, ang kalikasan ang pinakamahusay na guro. Ang pag-ikot ng tubig, ang paglipad ng mga ibon, at ang galaw ng mga makina ay magkakaugnay. Naniniwala siyang kung mauunawaan ang mga batas ng kalikasan, makagagawa ang tao ng mga bagong teknolohiya. Ito ang prinsipyong ginagamit pa rin ng maraming inhinyero hanggang ngayon. Maraming video at artikulo ang nagsasabing si Leonardo ang unang nakaimbento ng helicopter, tangke o bisikleta, ngunit mahalagang linawin ang kasaysayan. Ang kanyang mga guhit ay mga konsepto at disenyo, hindi mga gumaganang makina. Karamihan ay hindi niya naitayo o nasubukan sa aktual. Gayunpaman, ang kanyang mga ideya ay nagpapakita kung gaano kalayo ang kanyang pag-iisip kumpara sa kanyang panahon. Ngunit may isa pang larangan na lubos na pinagtuunan ng pansin ni Leonardo, ang katawan ng tao. Upang maunawaan kung paano tayo gumagalaw at nabubuhay, gumawa siya ng isang bagay na bihirang gawin ng mga artista noon. Sa susunod na episode, ang siyentipikong walang diploma. Paano binuksan ni Leonardo ang mga lihim ng katawan ng tao? Noong panahong itinuturing na bawal ng marami ang pag-aaral sa bangkay ng tao, may isang pintor na palihim na nagbukas ng mga katawan upang maunawaan kung paano tayo nabubuhay. Bakit niya ginawa ito? At paano ito nakatulong sa agham at sining? Para kay Leonardo da Vinci, hindi sapat ang magaling lang gumuhit ng tao. Kung gusto niyang makagawa ng tunay na makatotohanang larawan,
Kailangan niyang malaman kung ano ang nasa ilalim ng balat, ang mga kalamnan, litid, buto at mga ugat na nagbibigay buhay sa bawat galaw. Kaya nagsimula siyang pag-aralan ng anatomiya. Sa tulong ng ilang ospital at mga manggagamot, pinaniniwala ang nakapagsagawa si Leonardo ng pag-aaral sa 12-dosenang bangkay sa iba't ibang yugto ng kanyang buhay. Maingat niyang iginuguhit ang bawat bahagi ng katawan. Ang kanyang mga sketch ng bungo, gulugod, kamay, puso at mga kalamnan ay napakadetalyado. Dahil dito, marami sa mga ito ay kahanga-hanga pa rin kahit sa pamantayan ng modernong anatomiya. Isa sa mga pinaka-nakamamanghang pag-aaral ni Leonardo ay ang puso. Hindi lamang niya iginuhit ang hitsura nito. Sinubukan din niyang unawain kung paano dumadaloy ang dugo. Pinag-aralan din niya ang baga, ang paghinga, at ang ugnayan ng iba't ibang bahagi ng katawan. Marami sa kanyang obserbasyon ang napatunayang kahanga-hangang tumpak. Isa sa pinakasikat niyang guhit ay ang Vitruvian Man. Makikita rito ang isang lalaki na nakapaloob sa isang bilog at isang parisukat. Layunin nitong ipakita ang ugnayan ng matematika, proporsyon at katawan ng tao. Hanggang ngayon, ginagamit pa rin ito bilang simbolo ng balanse ng sining at agham. Sa loob ng maraming taon, isinulat at iginuhit ni Leonardo ang kanyang mga natuklasan sa daan-daang pahina ng notebook. Ngunit hindi niya nailathala ang karamihan sa mga ito. Dahil dito, maraming ideya niya ang hindi agad nakilala. Kung nailimbag lamang ang kanyang mga pag-aaral noong kanyang panahon, posibleng mas maaga pang umunlad ang kaalaman sa anatomiya. Maging ang mga notebook ni Leonardo ay naglalaman ng kakaibang paraan ng pagsusulat at mga ideyang tila nang galing sa hinaharap. Sa susunod na episode, Episode 7, ang mga sikretong notebook ni Leonardo. Ano ang itinatago ng isang henyo? Paano kung matagpuan mo ang isang lumang kwaderno na puno ng mga guhit ng lumilipad na makina, tangke, tulay at kakaibang sulat? Ito ang mga notebook ni Leonardo da Vinci. Mga pahinang hanggang ngayon ay patuloy na nagbibigay ng hiwaga sa buong mundo. Habang ang ibang pintor ay nagdadala lamang ng mga brush at pintura, si Leonardo da Vinci ay halos palaging may dalang maliit na notebook. Kapag may nakita siyang kakaiba, agad niya itong isinusulat o iginuguhit. Isang ibong lumilipad, isang kakaibang halaman, daloy ng tubig. Maging mga ideyang bigla niyang naisip habang naglalakad. Para kay Leonardo, walang ideyang dapat sayangin. Isa sa pinakakilalang katangian ng kanyang mga notebook ay ang tinatawag na mirror writing. Sa halip na magsulat mula kaliwa pa kanan, nagsusulat siya mula kanan pa kaliwa. Kapag tiningnan ang kanyang sulat, tila walang kahulugan. Ngunit kapag hinarap sa salamin, saka lamang ito mababasa ng maayos. Hanggang ngayon, pinagdedebatehan pa rin ng mga historiador kung bakit niya ito ginawa. May nagsasabing nais niyang protektahan ang kanyang mga ideya. May iba namang naniniwalang mas komportable lamang siya dahil kaliwete siya. Sa loob ng kanyang mga notebook ay makikita ang daan-daang guhit ng mga makina. May mga disenyo ng flying machine, armored vehicle at diving suit. Hindi lahat ng ito ay naitayo. Ngunit ipinakita ng mga guhit na napakalawak ng kanyang imahinasyon at pag-unawa sa mekanika. Marami sa kanyang mga konsepto ang tila kahawig ng mga teknolohiyang lumitaw makalipas pa ang ilang siglo. Pinaniniwala ang libu-libong pahina ang naisulat ni Leonardo. Ngunit hindi lahat ay nakaligtas. May mga notebook na nawala sa paglipas ng panahon. Dahil dito, hanggang ngayon ay patuloy pa ring pinag-aaralan ng mga historiador ang bawat natitirang pahina upang mas maunawaan ang kanyang isip. Kung may isang bagay na tunay na nagpapakita kung sino si Leonardo, hindi lamang ito ang kanyang mga pintura, ito ang kanyang mga notebook. Dito makikita ang isang taong walang sawang nagtatanong, nagmamasid at naghahanap ng kasagutan. Hindi siya natatakot magkamali. At marahil, iyon ang tunay na dahilan kung bakit siya naging isa sa pinakadakilang henyo sa kasaysayan. Habang papalapit ang kanyang huling mga taon, iniwan ni Leonardo ang Italia upang magsimula ng panibagong kabanata sa ibang lupain. Sa susunod na episode, ang huling yugto ng buhay ni Leonardo da Vinci, ang henyong tinanggap ng hari ng France. Isipin mo, isa ka ng matandang pintor na halos hindi na makapagpinta,
Ngunit isang hari ang naglakbay upang hikayatin kang iwan ang iyong sariling bayan. Bakit? Ano ang nakita niya kay Leonardo da Vinci na hindi nakita ng iba? Lumipas ang maraming taon. Nakilala na si Leonardo da Vinci bilang isa sa pinakadakilang pintor at imbentor ng kanyang panahon. Ngunit unti-unti namang humihina ang kanyang katawan. Hindi na siya nakakagawa ng maraming bagong pintura. Mas gusto na niyang magsulat, magdisenyo at magturo kaysa gumugol ng oras sa harap ng isang canvas. Marami ang nag-aakalang dito na magtatapos ang kwento ng henyo. Ngunit hindi pa. Noong 1516, nakatanggap si Leonardo ng isang pambihirang paanyaya. Mula ito kay Francis Pasern of France, ang batang hari ng France na kilala sa kanyang pagmamahal sa sining at kaalaman. Inanyayahan niya si Leonardo na lumipat sa France bilang kanyang pangunahing pintor, inhinyero at tagapayo. Isang alok na bihirang matanggihan, iniwan ni Leonardo ang Italia. Kasama niyang dinala ang ilan sa kanyang pinakamahalagang obra, kabilang ang Mona Lisa. Pagdating sa France, nanirahan siya sa Château de Clos-Lucé, isang eleganteng tahanang ilang hakbang lamang mula sa palasyo ng hari. Dito niya gugugulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay. Patuloy siyang gumagawa ng mga plano para sa mga lungsod ng hinaharap. Nagdidisenyo siya ng mga kanal at makabagong gusali. Inaayos din niya ang kanyang mga notebook, mga pahinang puno ng imbensyon. Noong Mayo 1519, pumanaw si Leonardo da Vinci sa edad na 67. Sinasabing namatay siya habang yakap ni Haring Francis I. Ang tiyak ay labis ang paggalang ni Francis I kay Leonardo at tiniyak niyang mananatiling buhay ang kanyang pamana. Ngunit sa paglipas ng mga siglo, mas dumami ang mga alamat kaysa sa mga katotohanan. Totoo bang itinago niya ang mga lihim sa kanyang mga obra? Alin sa mga kwento ang katang-isip lamang? Alamin sa susunod nating kabanata. May mga nagsasabing itinago ni Leonardo da Vinci ang lihim ng universo sa kanyang mga pintura. May iba namang naniniwalang siya ang nakaimbento ng helicopter, tangke at maging ng robot. Pero gaano nga ba rito ang totoo at alin ang gawa-gawa lamang ng imahinasyon? Mahigit 500 taon na ang nakalipas mula nang pumanaw si Leonardo da Vinci. Ngunit habang lumilipas ang panahon, mas dumadami ang mga kwento tungkol sa kanya. Dahil kakaunti ang mga taong may lawak ng kaalaman na katulad niya, madaling isipin na kaya niyang gawin ang halos lahat. Ngunit ang kasaysayan ay iba sa alamat. At ngayon, aalamin natin ang ilan sa mga pinakasikat na mito tungkol kay Leonardo. Mito of Europa 1. Siya ba ang nakaimbento ng helicopter? Isa ito sa pinakakaraniwang paniniwala. Sa kanyang mga notebook, makikita ang isang disenyo na kahawig ng modernong helicopter. Ngunit hindi ito isang gumaganang sasakyang panghimpapawid. Isa lamang itong konsepto na tinatawag na aerial screw. Noong kanyang panahon, wala pang makina na kayang magbigay ng sapat na lakas upang ito ay lumipad. Kaya ang tamang sabihin ay, hindi niya naimbento ang helicopter. Ngunit isa siya sa mga unang nagdisenyo ng ideyang kahawig nito. Mito number 2. May lihim ba ang Mona Lisa? Sa loob ng maraming taon, maraming teorya ang lumitaw tungkol sa Mona Lisa. May nagsasabing may nakatagong code sa kanyang mga mata. May naniniwalang self-portrait daw ito ni Leonardo. May iba namang nagsasabing may lihim na mensahe sa kanyang ngiti. Hanggang ngayon, walang matibay na ebidensyang nagpapatunay sa mga teoryang ito. Ang pinakatinatanggap na pananaw ng mga historiador ay na ang Mona Lisa ay larawan ni Lisa del Giocondo at ang kanyang mahiwagang ngiti ay bunga ng pambihirang teknik ni Leonardo sa paggamit ng liwanag at anino. Mito number 3. Totoo ba ang The Da Vinci Code? Noong inilathala ang nobelang The Da Vinci Code, muling nabuhay ang interes ng mundo. Marami ang naniwalang may mga lihim na simbolo siyang itinago sa The Last Supper. Ngunit mahalagang tandaan, ang The Da Vinci Code ay isang katang-isip na nobela. Bagamat gumagamit ito ng ilang totoong tao, lugar at obra, marami sa mga ideya nito ay hindi suportado ng ebidensya. Mito Furkanofas. Siya ba ang pinakadakilang henyo sa kasaysayan? Mahirap sukatin kung sino ang pinakadakila, ngunit isang bagay ang tiyak. Si Leonardo ay hindi lamang pintor,
hindi lamang inventor, hindi lamang siyentipiko. Isa siyang polymath, isang taong may malalim na kaalaman sa maraming larangan. Ang kanyang tunay na lakas ay hindi ang dami ng kanyang natapos na imbensyon, kundi ang kanyang walang sawang pag-uusisa. Palagi siyang nagtatanong, palaging gustong matuto, at hindi natatakot subukan ang mga ideyang tila imposible. Marahil iyon ang tunay na dahilan kung bakit hanggang ngayon ay patuloy siyang nagbibigay inspirasyon sa buong mundo. Sa loob ng 10 episode, sinundan natin ang buhay ng isang batang ipinanganak sa maliit na bayan ng Vinci. Ngunit ano nga ba ang tunay na pamana ni Leonardo da Vinci? At bakit pagkalipas ng 5 siglo, patuloy pa rin siyang hinahangaan? Mahigit 500 taon na ang nakalipas mula nang pumanaw si Leonardo da Vinci. Ngunit bakit hanggang ngayon, pinag-aaralan pa rin ang kanyang mga pintura, mga notebook at mga ideya? Ano ang iniwan niyang pamana na patuloy na humuhubog sa ating mundo? Noong Abril 15, 1452, ipinanganak si Leonardo da Vinci sa maliit na bayan ng Vinci. Bilang anak sa labas ng kasal, walang sino man ang makapagsasabing balang araw ay magiging simbolo siya ng talino at pagkamalikhain. Ngunit sa halip na hayaang limitahan siya ng kanyang pinagmulan, ginamit niya ang kanyang pag-uusisa upang tuklasin ang mundo. Mula sa simpleng batang mahilig magmasid sa kalikasan, naging isa siya sa mga pinakadakilang tao sa kasaysayan. Hindi sapat kay Leonardo ang maging mahusay sa isang larangan, habang ang iba ay pinipiling maging pintor lamang o siyentipiko lamang. Pinagsama niya ang sining, agham, inhinyeriya, anatomiya, matematika at pagmamasid sa kalikasan. Sa kanya ang lahat ng kaalaman ay magkakaugnay. Ang isang pintor ay dapat umunawa sa katawan ng tao. Ang isang inventor ay dapat matuto mula sa kalikasan. At ang isang siyentipiko ay dapat marunong magmasid tulad ng isang artista. Ito ang paraan ng pag-iisip na naging dahilan kung bakit siya tinatawag na isang polymath. Sa buong buhay niya, hindi marami ang natapos niyang pintura. Ngunit ang ilan sa mga ito ay naging pinakatanyag sa kasaysayan. Ang Mona Lisa ay patuloy na dinarayo ng milyon-milyong tao bawat taon. Samantala, ang The Last Supper ay nananatiling isa sa mga pinaka-pinag-aaralang obra sa mundo. Hindi lamang dahil sa kanilang kagandahan, kundi dahil sa husay ni Leonardo sa paggamit ng liwanag, perspektiba at emosyon ng tao. Hindi rin nakalimutan ng kanyang mga notebook. Bagamat marami sa kanyang mga disenyo ay hindi na itayo noong kanyang panahon, ipinakita ng mga ito ang kahalagahan ng pagkamalikhain at siyentipikong pag-iisip. Sa bawat pahina ay makikita ang isang taong hindi natatakot magtanong, hindi natatakot magkamali, at hindi tumitigil sa paghahanap ng sagot. Ito ang dahilan kung bakit si Leonardo ay kinikilala hindi lamang bilang isang mahusay na pintor, kundi bilang isa sa mga pinakadakilang palaisip. Kung may isang aral na maiiwan sa atin ni Leonardo da Vinci, marahil ito ay ang kapangyarihan ng pag-uusisa. Hindi niya tinanggap ang mga bagay dahil lamang sinabi ng iba. Pinag-aralan niya ang kalikasan, sinubukan niya ang mga ideya, at buong buhay niyang hinanap ang kaalaman. Marahil ang tunay na henyo ay hindi lamang nasusukat sa dami ng alam, kundi sa tapang na magtanong at sa tiyagang patuloy na matuto. At iyon ang pamana ni Leonardo, isang pamana na hindi kailanman kukupas. Mula sa isang batang mahilig gumuhit sa bayan ng Vinci hanggang sa pagiging simbolo ng sining, agham at pagkamalikhain, ipinakita ni Leonardo da Vinci na ang tunay na tagumpay ay sa walang sawang paghahangad na matuto. Maraming salamat sa pagsama sa amin. Huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe ang Tinig ng Kasaysayan. Hanggang sa susunod na kabanata, dito sa Tinig ng Kasaysayan.